Ang unang letter sender po natin, itago natin sa pangalang Salve. Perfect morning po, ako si Salve, isang OFW sa Singapore. Gusto ko lang pong ibahagi sa counseling segment nyo yung nangyari sa aking kalusugan. Mahirap po talagang magkasakit, lalo na kung ikaw ang inaasahan ng pamilya mo pagdating sa mga gastusin. Nangyari ito noong November sa Singapore, matapos akong bumalik mula sa bakasyon sa Pilipinas. Umaga po noon, pumunta ako ng banyo dahil nahihilo ako. Noong palabas na ako ng banyo, bigla na lang bumagsak ang aking katawan sa sahig. Sinubukan kong bumangon ng 3 beses pero hindi ko na rin po mabuhat ang sarili kong katawan. Hindi rin ako makasigaw para humingi ng tulong dahil parang nawalan din ako ng boses. Sa mga sandaling yon, nagdasal ako sa Panginoon. Umiiyak na lang ako ng mga oras na yon habang naalala ang yumao kong anak. Kinausap ko siya at ang Diyos na sana may makakita sa akin. Akala ko ganun na lang magtatapos ang buhay ko hanggang sa dumating ang kasama ko sa bahay. Tinulungan niya ako at agad ipinaalam sa employer namin ang nangyari. Dumating ang ambulansya at isinugod ako sa ospital. Pagdating sa ospital, isinagawa ang CT scan at MRI. Ang sabi ng doktor, may bara sa utak ko at na-stroke raw ako. Ginamot po ako at himalang nakaligtas. Pero pagkatapos ng insidente, pinauwi na po ako noong December ng amo ko. Ngayon, nandito po ako sa Guimaras. Wala man trabaho pero araw-araw nakakaraos dahil sa biyaya ng Panginoon. Pastor Jeff, bakit dumarating ang problema sa kalusugan sa tao? Ano ang sinasabi po ng Biblia tungkol dito? Alam mo, Ate Salve, una-una, hindi aksidente na nakasulat ka ngayon dito sa amin dahil may maganda kaming mapaparating sa mga taga-subaybay natin through the testimony na meron ka. Well, unang-una, hindi lahat ng sakit parusa ng Diyos. Okay? Pangalawa, nangyari ito kasi, Cheryl, kung talagang gusto nating malaman ng history, ba't ba nagkaroon ng mga pain and suffering, sabi sa Romans 8:22, the whole creation has been groaning. Ibig sabihin, nung nagkasala si Eva at Adan, pumasok yung mga ganyan. Hindi yung plano ng Diyos na papasok si Eva at Adan, bibigyan ko yun ng sakit. No, everything that was created was good, ika nga. However, binigyan tayo ng free will. Pinapasok ni Eva at Adan ang kasalanan by disobeying God. Now, ang nangyari ngayon, ito mga sakit, mga pagkahina ng katawan, ito po yung mga resulta. Ito po yung epekto ng kasalanan na pinapasok nga po nitong si Eva at Adan. But then again, sabi sa John chapter 9 verse 3, nung tinatanong si Jesus, bakit may sakit to? Sino may kasalanan? Yung mga magulang niya o siya? Sabi ni Jesus, wala. This happened so that the works of God might be displayed. Ibig sabihin, minsan hindi po para tayo manghina, parusahan, kundi sa kwento ng kagalingan natin o sa kwento ng ating perseverance na nag-glorify, Ate Salve, si God. Sa gitna ng ating pinagdadaanan, katulad ni Job, the Lord gives, the Lord takes, blessed be the name of the Lord. Ibig sabihin po, kahit tayo may karamdaman, maaari itong maging blessing. Dahil, tandaan nyo, sabi sa Biblia, the Lord is close to the brokenhearted. Pag tayo talagang nasa bingit ng, alam mo yon, ng kamatayan or matinding karamdaman, nagiging paladasal tayo, di ba? And the Lord promises, yung presence niya ay nandun sa mga taong kumakapit sa kanya hanggang huli. Cheryl? Mm-hmm. May mga pagkakataon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa mga mahihirap na pagkakataon na Pastor Jeff. Pero paano nyo po ito ipaliliwanag sa mga may problema gaya nga ng matinding sakit? Yeah. Paano pa rin makikita na yung positibong pananaw or hirap, na manatiling positibo? Oo. Alam mo, kakwentuhan ko yung head ng Cancer Institute ng Makati Med, si Dr. Gozali. So, follower natin niya sa Ted Filon. May chance meeting kami one time. Nakita ko lang siya, nakilala niya ako. Tapos nag-lunch kami na separate day. Kinuwento niya sa akin yung testimony niya. Sa gitna ng marami niyang pinagdaanan, even yung wife niya, na isa rin doktora, nagkaroon ng breast cancer, nagkaroon sila ng testimony
napalapit sila sa Diyos sa gitna na to. So, anong advice ko sa mga taong may pinagdadaanan? Una po, this is not our final destination. Kung ikaw po'y may relasyon sa Diyos, yung death po na physical, although parang ang pangit naman pakinggan, pag mamatay din tayo lahat, it's just a start of eternal life kung may relasyon ka sa Diyos. So, ibig sabihin, napadali lang yung pagkita mo sa iyong Maker kung itong sakit na to'y mag-end in death. So, madali sabihin, Cheryl, pero mahirap. Pero we have to have an understanding, I'm not made for this world. May karamdaman man ako ngayon, stage 3 cancer and all, after na to, mamimit ko yung Creator ko throughout eternity. Kung ako'y mabuhay, meron akong testimony of His goodness. So either way, kung ikaw ngayon ay, again, ang premise po rito, meron kang relasyon sa Diyos. Alam mo na pag namatay ka, ang ending mo ay sa Diyos, sa kanyang lugar, kung tinatawag nating langit. So kung ikaw ay walang relasyon sa Diyos, ay, matakot ka kung may karamdaman ka ngayon. Dahil ang naghihintay sa'yo, after ng physical death, ay eternal death. Amen. Salve, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng iyong kwento. Hindi biro yung pinagdaanan mo, lalo na sa mga sandaling mag-isa ka at parang wala ng pag-asa, hindi ba? Pero gusto naming ipaalala sa iyo, hindi ka iniwan ng Diyos kahit kailan. And I'm sure naramdaman mo yon. Sa gitna ng dilim, siya ang nagbigay sa iyo ng lakas at siya rin ang nagpadala ng taong tutulong sa iyo. Ang buhay mo ngayon ay patunay ng kanyang biyaya. At sa mga nanonood na may pinagdadaanan, kapit lamang po. Maaaring hindi agad mawala ang problema, pero hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. May dahilan, may pag-asa, at may mas maganda pang susunod. Dasal namin ang patuloy na pagbuti ng iyong kalusugan, Salve, at sabi mo nga kahit walang trabaho, nakakaraos pa rin araw-araw dahil sa biyaya ng Panginoon. So talagang doon ramdam mo, no, Pastor Jeff, yung kanyang pananampalataya. Amen. O ito naman po, ang susunod na letter sender natin, itago natin sa pangalang Grace. Kapangalan pa na misis ko. Grace, grasya siya sa Grasya. buhay mo, Grace. Tungkol din sa kalusugan ang isinulat po sa atin ni Grace. Perfect mornings po. Ako po si Grace, isang call center agent sa Makati. May 4 po akong anak, 15, 13, 11 at 7 years old. Mahirap pong pagsabayin ang pagiging isang ina at call center agent. Paano ba naman kasi araw-araw kang lumalaban sa pagod at puyat? Wala naman po akong choice dahil ito ang tumutugon sa pangangailangan ng aming pamilya. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aking kalusugan matapos manganak sa bunso kong anak. Doon kasi naglabasan yung iba't ibang sakit gaya ng baradong ugat sa puso, hypothyroidism, eczema, at ngayon naman ay myoma. Nagpapacheck up naman po ako sa tulong ng HMO ng kumpanya. Pero sadyang mahirap ang may nararamdaman pero kumakayod. Isabay mo pa yung mga gastusin sa gamot. Gusto ko lang din pong sabihin na malaki ang tulong ng Wellness Wednesday nyo. Thank you sa iyo, Grace. Mas naiintindihan ko kasi ang sakit ko at nagkakaroon ng ideya para hindi ito lumala pa. Sa ngayon, kinakapitan ko na lang ang Panginoon. Mahirap maging mahina lalo na kung ikaw ang inaasahan na malakas dapat sa pamilya. Kailangan kong mabuhay ng matagal at maging malusog para mas makasama ko po ng mas matagal ang aking mga anak. Kaya thank you, Lord. Dahil kahit hindi kita nakikita, ramdam kong araw-araw ang paggabay mo sa amin. At sa lahat ng mga magulang na nagsasakripisyo para sa pamilya, saludo po ako sa inyo. Gaya ko, gawin yung takbuhan ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Salamat po at more power sa Perfect Mornings mula sa suki ng inyong programa. Maraming salamat sa iyo, Grace. Isa ka sa mga suki natin. Pero Pastor Jeff, ito, yung mga sakit din na iniinda ng second letter sender natin, Hindi. na si Grace, ano po yung gusto nyong siguro sabihin sa kanya na patuloy? Pero saludo tayo kasi nandun yung kapit niya sa Panginoon. May maidadagdag po ba kayong mensahe para sa kanya? I think kaya si Ate Grace ay survivor because of
She has something to live for. She's fighting the fight of a mom. 4 ang anak niya. And despite that, makikita po natin yung kanyang, ano ba ang term doon? Yung grit sa English, yung grit, yung perseverance. May gusto kong sabihin sa iyo, Ate Grace. Dagdag ko lang to sa mga naisabi ko na tungkol kay Ate Salve kanina. Sa 2 Corinthians 4:16, though or outwardly we are wasting away, sabi, yet inwardly we are being renewed day by day. Ang sabi po rito, humihina man do'y katawan natin, pero inwardly, yung ating pananampalataya, yung ating kaluluwa, lalong lumalakas. Tanda mo, Ate Grace, hindi sukatan ng pananampalataya ang kawalan ng sakit. Yun yung, wow, healthy, buff na buff. Mataas ang faith niyan. Hindi po, pag tumambay ka sa gym, ang lulusog ng mga tao doon, di ba? Ang gaganda ng katawan. Hindi sabihin lahat yon ay healthy spiritually. Minsan, ang tunay na faith ay yung paglaban sa kabila ng may sakit, may karamdaman. Kaya nga sabi sa Psalm 73:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Kahit tayo manghina raw, ang Diyos ang ating kalakasan. So, Ate Grace, saludo ako sa iyo actually. I mean, hindi lang isa, parang 4 yung karamdaman nakita ko rito sa iyo. Puso, hormone, balat, katawan, pagod, spiritual, Kaya physical. sabi mo nga, saludo ka. Saludo tayo kay Grace. Pero, Pastor Jeff, paano mapapalakas ang loob kung katawan na nga ang nanghihina? Okay. Ang galing din talaga ng Biblia, no? Ang pagtininan niyo po yung mga kasulatan doon, ang faith ay nade-develop po, hindi dahil araw-araw ka nagbabasa ng Biblia. It can help. Araw-araw ka nagsisimba. It can help. Pero pag tininan niyo yung Romans 5, yung flow doon, consider it pure joy daw. Sabi, suffering produces rather, sa James pala yun. Suffering produces perseverance, perseverance produces character, and character produces hope. Pag tininan niyo po yung sinulat ni Apostol Pablo, pag may suffering ka, meron kang chance sa opportunity mag-persevere. Pagka nagpe-persevere ka, nagkakaroon ka ng character. Pag may character ka, meron kang hope. I-reverse, engineer, kaya may hope ang tao dahil may character. Kaya may character dahil nag-persevere. Kaya nag-persevere dahil may suffering. Kaya pagka sinyorkat mo, may suffering. Ayaw mo nang mag-go through perseverance. May suffering, ang ginawa mo, nandaya ka. Diba? Natanggal ka sa trabaho, suffering. Ang ginawa mo, nagsugal ka para kumita agad. Na-miss out mo yung proseso ng suffering, perseverance, character, and hope. May karamdaman ka, sinisi mo agad si God. May karamdaman ka, tumalikod ka kay God. Sayang, Ate Grace. Kung ikay tumalikod, hindi ka nag-persevere, hindi ka nagkaroon ng character, at di ka nagkaroon ng hope. No wonder a lot of people walang hope. Suicide, ang taas. Depression, ang taas. Severe anxiety, ang taas. Chronic fear and anxiety, ang taas. Bakit po? Because whenever they're suffering, they refuse to see, Lord, I will persevere so that it will build character and eventually it will build hope. Ang ganda. Pag tinignan nyo yung proseso ni Lord to have hope. Kaya yung may pag-asa ba tayo sa Pilipinas ngayon? Gusto ko na mag-ibang bansa. Ganun din po sitwasyon doon. Mas malang gasolina sa ibang bansa. Ayoko na rito sa bansa na to. Puro na lang korap, puro na lang. Nawawalan tayo ng pag-asa kasi hindi natin nakikita na yung suffering natin is an opportunity to persevere and trust God. It's an opportunity to build our character, live within our means. Habang mataas ang gasolina, tinuturuan ka ni Lord magtipid. Tinuturuan ka ni Lord maging generous sa mas mabababa at mahihirap. And eventually, you'll have hope. Marami sa mga kababayan natin na parang si Grace, no? Mga working mom. Ano po, or basta Yes. working ka but at the same time ay nagtatrabaho at nag-aasikaso ng pamilya. Grabe. Paano ba magandang simulan para hindi yung tipong, yung kanina 'di ba sabi mo, every gising dapat ang Blessing. pakiramdam natin ay we're blessed. Thank you, Lord. Ano ba yung pwedeng simple or ngayon na simulan ng bawat isa sa atin na maging mas positibo sa bawat paggising para kahit
pagod na minsan talaga yung Yeah. katawan lupa mo, go ka lang ng go. Sabi nga ni Peachy, go, go, go! Paano? Alam mo, well, of course, kung magandang ating physical na pangatawan, it goes with it, gaganda rin yung spiritual din ba? Ngayon po, kung tayo'y puyat, okay, may sakit ka na nga, nagpuyat ka pa in terms na nagbabad ka dyan sa mga TikTok, Facebook niyan, hanggang 2 a.m. ka, di pagod ka na. So siguro, una, physical, alagaan mo yung katawan mo, kaya nga yung Wednesday ni ating Cheryl, tinuturuan tayo maging healthy. Pangalawa, of course, yung tamang diet, tamang exercise, kung MX3, yan. Dito ako believe, yan, kailangan natin yan. Now, sa spiritual naman, sabi sa Isaiah, He gives strength to the weary. Tayo patuloy na magdasal sa Diyos. At ang ganda ng promise po sa 2 Corinthians, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang ganda po ng katotohanan na to, pag tayo daw po'y mahina at tumakbo sa Diyos, ang grasya niya ay mag-uumapaw. So ang kahinaan mo ngayon, Ate Grace, ay nagiging lugar kung saan mas makikita natin yung lakas ng Diyos. His grace is made perfect. Kumbaga, sukat na sukat yan. Yung grasya ng Diyos is made perfect in your weakness. Kaya minsan, hindi ka pinapalakas para kayanin lahat, kundi para matuto tayong umasa sa Kanya sa lahat. Amen. Grace, maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Ramdam namin ang pagod, sakripisyo at pagmamahal mo bilang isang ina. Hindi madali ang pinagdadaanan mo, pisikal, emosyonal at pinansyal. Pero sa kabila ng lahat, pinipili mong lumaban para sa pamilya mo. Gusto naming ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Panginoon ang bawat puyat, bawat sakit at bawat sakripisyo mo. At sa mga sandaling nanghihina ang katawan, doon mas lalong kumikilos ang lakas na galing po sa Diyos. Hindi naman nasusukat sa lakas ng katawan ang tibay ng tao, kundi sa pananampalataya. At sa kwento mo, Grace, malinaw na matibay ka. Sa lahat po ng nanunood na kagaya na ni Grace, kapit lang din. At pwedeng mapagod, pero huwag susuko dahil ang Diyos ang magiging lakas natin sa bawat araw.